Buksan natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 13. At ating pong sisimulan ng isang series na pag-aaral sa isang kwento o kasaysayang inspired, pinasulat ng ating Diyos sa pamagitan ng kanyang mga piniling tao na ito may gabay ng Banal Espiritu at ito po ay kinasihan ng Diyos at upang ating pagpupunan ng mga leksyon sa ating buhay. Ito po ay nasa Lucas, Kabanatang 13 at ang babasahin natin verses 10 to 17. At tignan natin ano po ang mga maaari nating matutunan bilang mga Kristiyano at mga hindi pa Kristiyano sa kasaysayang ito na ating pong babasahin. Babasahin ko po sa Tagalog. Ganito po ang pagkakasabi. Lucas 13, versikulo 10 hanggang 17. Noon ay nagtuturo siya sa isa sa mga sinagoga ng araw ng Sabat. At naroon ang isang babae na may espiritu ng karamdaman sa loob ng 18 taon. Siya ay baluktot at hindi niya kayang tumayo ng talagang matuwid. Nang siya'y makita ni Jesus, kanyang tinawag siya at sinabi sa kanya, "Babae, pinalaya ka na sa iyong sakit." Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa kanya at kaagad siyang nakunat at niluwalhati niya ang Diyos. Subalit ang pinuno ng sinagoga nagalit sapagkat si Jesus ay nagpagaling sa Sabat. Nagsabi sa maraming tao, "May 6 na araw na dapat gumawa. Pumarito kayo sa mga araw na yon at kayo'y pagagalingin hindi sa araw ng Sabat." At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga mapagkunwari, hindi ba kinakalaga ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang kanyang bakang lalaki o ang kanyang asno mula sa sabsaban at ito'y inilalabas upang painumin? At hindi ba dapat na ang babaeng ito na anak ni Abraham na ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon ay kalagan sa pagkagapos na ito sa araw ng Sabat?" Nang sabihin niya mga bagay na ito, napahiya ang lahat ng kanyang mga kaaway at nagalak ang maraming tao dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kanyang ginawa. Isa lang po ang kwento o kasaysayan ng talatang ating binasa. Tungkol po sa isang doktor o isang manggagamot na nasa sinagoga upang manggamot ng may karamdaman. At ang ating tatalakayin ay ang patungkol sa babaeng baluktot o babaeng bukot. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito sapagkat hindi kami mga baluktot, hindi kami bukot, na walang kalayaan, Panginoong tumingala sa langit upang sumamba sa inyo, kundi may kalayaan kami, Panginoon, hindi lamang tumingala, kundi lumapit sa iyong presensya sa pamamagitan po ng pagsamba ng iyong mga tao. Sapagkat napakalaga po, Panginoon, ang magkatipon o ang aming pong aksyon sa paglapit sa aming pong kapulungan upang magkaisang sumamba sa inyo at makinig ng inyong mga salita. Nawa pagpalain po ninyo ang inyong mga tao ngayong umaga sa isang napakalaga at napakadakilang mensahe para sa aming lahat. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa kasaysayang ito, hati natin sa 4 na tema o 4 na puntos. Ngunit ang ating tatalakayin lamang ngayong umaga ay patungkol sa babaeng mayroong pong karamdaman. Ito po ay ang babaeng hukot. At ating tema rito ay ang kalayaan ng babaeng hukot. Now, ito pong babaeng hukot na ito ay lumalarawan po sa lahat ng tao, unbelievers o maging sa mga believers. Pero, ayon po sa kasaysayan, ang babaeng ito ay tunay na mananampalataya. Wala po itong duda, siya po isang totoong mananampalataya.
At ito'y tumutukoy sa ating lahat na mga Kristiyano. Now, ang tanong dito, gaya ng tanong ng mga ibang Kristiyano, pwede bang gapusin ni Satanas ang isang Kristiyano? O pwede bang kasihan o bigyan ng karamdaman ng Diablo o ni Satanas ang isang Kristiyano? Pwede po sapagkat sinabi mismo ng ating Panginoon sa verse 16. Ang sabi sa verse 16, at hindi ba dapat na ang babaeng ito na anak ni Abraham na ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon ay talagang sa pagkatapos na ito sa araw ng Sabat? So mismo ang Panginoon nagsasabi na ang isang Kristiyano pwede palang atakihin ni Satanas. So, hindi po tulad ng ating paniniwala nung araw na kapag Kristiyano ka na, hindi ka na magkakasakit at hindi ka na pwedeng galawin ni Satanas. Pero dito po, malinaw. Now, paano nangyari? Paano nangyari na siya'y ginapos ni Satanas kayong siya isang mananampalataya? Yan po ang ating aalamin ngayong umaga. Ngunit bago lahat, atin mo ang tignan, alamin natin ang konteksto, ang likuran, at ang malayong likuran ng kasaysayan ito. Now, simula na ang bayang Israel o ang Hudyo ay nabihag ng Babylonia, hindi na nila magawang sumamba sa templo sapagkat malayo na sila sa templo dito sa kanilang bayang Israel. At maliban doon, winasak ito ni Nebuchadnezzar ang kanilang templo at walang naiwan, nagiba. Kaya nga sa kanilang pagbalik ay pinagawa agad ni Nehemiah ang bakod nito. At si Zerubbabel ang nagpatayo muli noong templo. Kaya ito pong nabihag na mga Hudyo na natili sila sa ibayong lugar. Namimiss nila, umiiyak sila. Mayroong ang awit na sila'y umiiyak palagi kapag sila'y nakaalala sa kanilang templong maganda. Napakagandang templo. Ngunit wala silang magawa. Pero dahil buhay na nila, at kultura nila, lifestyle nila na sila'y sumamba sa Diyos, hindi sila mapigilan na magtipon sa kanilang lugar. At dito nagsimula ang tinatawag na sinagoga. Lokal na kapulungan sa iba't ibang lugar kung saan sila nakadistino sa loob ng Babylonia. At sa ating panahon, kung tawag nito ay local church. Ito po ang simula ng local church. At sa sinagoga po, napakalaga sa kanila ang sumamba doon, manalangin, magbasa ng kasulatan dahil binabasa nila ang Old Testament scripture, minimemorize nila, at mayroong tatayo din ng mga ngaral. At ito ngayon ang kalagayan nang dumating ang Panginoon sa lugar na ito ng Jerusalem. Ito na po ang kanilang kultura. Ito na yung kanilang kalagayan na mayroong kanya-kanyang sinagoga. At sa bawat sinagogang pinupuntahan ng Panginoon, ito po'y napakahalaga para sa Kanya. Sapagkat dito, ipinapahayag ang banal na kasulatan at itinuturo ang paghahari ng Diyos. Kaya po, ang sinagoga, kumbaga sa ating ngayon, local churches, ay napakalaga para sa Panginoon. Ito po'y pagtitipon ng mga mananampalataya. Pero sa mga Israel, ito po'y araw ng Sabat. Sabado po kung tawagin nila. Pero sa atin, hindi po araw ng Sabado ang ating pagtitipon bilang lokal na iglesia. Sapagkat ang ating Panginoon po ay ang ating Sabat. Paano po mangyayari yun? Tignan natin muna ang Matthew 12 verse 8. Ito ang sinabi ng Panginoon bilang konklusyon sa kanyang naunang pasabi. Ang sabi niya, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Sabi po dyan, for the Son of Man is Lord even of the Sabbath day. The Son of Man is the Lord of Sabbath. Siya yung Panginoon ng Sabbath at ito'y kanyang ipinahayag matapos niyang sabihin at panawagan niya doon po sa Matthew 11:28 to 30. Ano pong pagkakasabi po sa Matthew 11 verse 28 to
30, ganito po ang pagkakasabi ng Panginoon. Kalimutan ko po yung aking NASB Bible, King James lang po. Ganito ang sabi sa King James. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. I will give you Sabbath. Sapagkat ang Sabbath po ay rest, kapahingahan. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan at nahirapang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. For Jesus Christ is our rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Not only physical rest, but also spiritual rest. For my yoke is easy, and my burden is light. Ngayon, ang ating pong Sabbath ay si Kristo. Not necessarily the day, yung araw. Ang araw po, nilikha ng Diyos yan. Doon sa Genesis, ang Sabbath day of rest ng ating Diyos sa kanyang creation. But we are now in the new creation, so therefore, ang Sabbath natin ay si Jesus Christ. At si Jesus Christ, nag-resurrect ng Sunday. Kaya ang Sunday is Lord's Day. Kaya ang tawag po natin sa Sabbath, Christian Sabbath, is Lord's Day. Hindi tayo nag-celebrate ng Old Testament Sabbath, but we are now celebrating Christ as our rest day, Sunday. So, anong hamon dito sa atin? Ang hamon po dito sa atin, nasaan tayo kapag araw ng Panginoon? Okay? Nasaan tayo kapag araw ng Panginoon? Gayong ang araw ng Panginoon is our Sabbath rest. Not only to the physical, dahil sa ating labor sa trabaho, but also in our spiritual because of our labor in sins, sa mga kasalanan. Ito po ang ating rest. Now, tignan natin, unang-una rito, unang point, tignan natin ang tatlong pagkakakilanlan ng babaeng hukot. Ang babaeng ito. The three identity of this woman. Unang-una, ating pansinin, ito'y ating babasahin lamang sa verse 10 to 11. Again, basahin natin ang verse 10 to 11. Ito lang po ang ating text muna ngayong umaga. And the rest, sa sunod na po, ang sabi sa verse 10. And he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years, and was bound together, and could in no wise lift up herself. Ang bigat po ng kalagayan ng babaeng ito. Unang-una, ating makikita, yung babaeng hukot na ito, makikilala natin siya na siya ay isang tunay na mananampalataya. Siya po'y tunay na mananampalaya. Tignan natin muna, lumaktas muna tayo sa verse 16. Ganito po ang sabi. And ought not this woman, being a daughter of Abraham, she is a daughter of Abraham, whom Satan hath bound low. This 8 years, be loosed from this bond of the Sabbath day. Now, bakit po natin sinasabing siya po isang mananampalataya? Una-una, siya po ay isang anak ni Abraham. Anak ni Abraham. Nakapaliwanag ko po yan. Pero ating tignan muna ang 11 din, ang verse 11. At naroon ang isang babae na may espiritu ng karamdaman sa loob ng 18 taon. Siya ay baluktot at hindi niya kayang tumayo ng talagang matuwid. Now, ang sabi dyan sa talata, at naroon ang isang babae. Nasaan siya? Nandun sa sinagoga. Bakit siya naroon sa sinagoga? Well, si anak ni Abraham. At ang anak ni Abraham hindi mabuhay kung hindi sumasampalataya, hindi sumasamba at nagpupunta sa sinagoga upang makinig ng sermon, upang magbasa ng banal na kasulatan, upang makinig ng pangangaral mula sa kanilang mga elders. Anak siya ni Abraham.
At ang sabi po sa Galatians chapter 3, verse 7, kaya't inyong nakikita na ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. So, dual po ang citizenship ng babaeng ito. Una-una, he is a daughter of Abraham in the flesh. At the same time, he is also a daughter of Abraham in spirit. Siya po ay isang mananampalataya sapagkat siya ay anak ni Abraham sa pananampalataya. So anong ginagawa ng isang anak ni Abraham? Anong ginagawa ng isang believer? Siya ay naroon sa sinagoga sapagkat naroon ang salita ng Diyos, naroon ang presensya ng Diyos na kanilang kinakatagpo sa tuwing araw ng Sabbath. Yan po ang puso ng isang mananampalataya. Hindi niya makaligtaang puntahan at katagpuin ang Diyos sa kanyang pangako nang sabi niya, ako'y makikipagtipan sa inyo, ako'y makikisama sa inyo sa bawat pagtitipon ninyo. Now, hindi lamang basta building at tinutukoy dito. We as Christian, the church, is the temple of the Holy Spirit. Kaya nga tayo po ay narinito sa sinagoga. Para sa atin, ito ay church. Para saan? Para magkwentuhan? No, para sumamba. Sapagat narinito si Kristo. Mahalaga kay Kristo ang Sabbath day, ang rest day. Mahalaga sapagat si Kristo ang sentro. At siya yung ipinapangaral ng mga taong nangangaral dito. From Old Testament to New Testament is about Christ. It is His story. Kaya yung mga Kristiyano po, ano man ang kanilang kalagayan, hindi sila maaaring mawala sa pagsamba. Sapagat ito'y kanilang buhay, ito yung lifestyle nila, ito yung culture nila, ito yung kinauhawan nila. Isinasatabi nila ang bawat bagay na maaari nilang gawin sa loob ng 6 na araw upang sila'y makitagpo sa ating Panginoon minsan lang sa isang linggo. Ito ang buhay ng mga anak ni Abraham. Alam natin, dalawa po anak ni Abraham sa Bible. Dalawang klase. Sa physical at saka sa spiritual. Now, isang halimbawa dyan na makikita natin ay sa Lucas chapter 16. Di ba? Kwento ko na lamang sa inyo. Yung pong pangyayari noong si Lazarus at ang mayaman. Walang pangalan mayaman, pero pinangalanan nila ito ng ibang mga scholars kung tawagin siya ay si Dives. Now, pareho silang namatay. At nung mamatay sila, nung magising, yung mayaman, nandun siya sa impyerno. Siya nagdurusa. Si Abraham naman, nung mamatay, dinala siya ng mga anghel doon sa Abraham's bosom. Sa kanlungan ni Abraham, meaning isang salita kung saan naroon ang mga mananampalataya. To be absent in the body is to be present with the Lord. Kung tawagin yan ay paraiso. Naghihintay tayo sa ating final destination pagdating po ni Christ. Ngayon, nagulat itong mayaman. Ang sabi niya, Amang Abraham, ang tawag? Amang Abraham, because he was a son of Abraham in physical. Kaya sabi ni Abraham, hindi naman tinanggi ni Abraham, sabi niya, anak, nagpasasa ka sa mundo. Yan ngayon ang kalagayan mo. Pero si Abraham, narito, sapagkat siya ay isang taong matuwid. So makita natin, parehong anak, physical and spiritual. At ganoon din, sabi sa Galatians 3:7 kanina, na ang mga mananampalataya, tulad ni Abraham, the father of faith, siya yung ama ng pananampalataya, at ang mga mananampalataya, si Abraham ang kanilang ama. Ibig sabihin nito, hindi ka maaring maging anak ni Abraham o anak ng Diyos hanggat wala kang tamang pananampalataya kay Kristo. Na alam natin sa panahon ito, si Kristo hindi pa napako, pero marami na pong mananampalataya. Like for example, si James, si John, si Andrew, si Peter. They were waiting for the Messiah. No, sila naghihintay, sila believer na. Ang faith nila ay doon sa coming Messiah. Kaya ang sabi ni Andrew nga kay Peter, Kuya,
Nakita na namin ang Mesiyas. Nasaksihan na namin, halika na. Ibig sabihin, fulfilled na yung ating pananampalatayang paghihintay, eto na, personal na nating makikita. Kaya marami na pong believers, no? Before Christ, marami na pong naghihintay, pero wala pa pong nagkatipon, sapagkat tinatawag ng Panginoon ang kanyang iglesia. Di ba? Tawag ng iglesia, ecclesia, meaning the called out ones. Isa-isa niya itong tinawag. Kaya, na-form ang iglesia sa panahon ni Jesus Christ. So, ito po ang kalagayan ng isang mananampalataya. No? Isang babaeng hukot. Na tayo hukot din. Kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, gapos kang Satanas sa kasalanan. At wala kang pag-asa. Wala kang kagalingan. Anumang pagsisikap mong gawin sa buhay mong yan, lalo kang babaon. Na alam ko mayroong hukot. Nakita na kay hukot, di ba? Yung mga hukot, yung baluktot yung katawan, ano sakit yan? Parang yan ang tawagin sa ating panahon ni osteoporosis. Okay? Dahil yun sa arthritis na pinabayaan, ano? Pag may arthritis tayo, medyo nag-research ako gabi tungkol sa arthritis sa kagaw. Pag yan ay pinabayaan ninyo, pinabayaan natin, meron na ako arthritis, namamaga. Yung pala ay may mga glass dyan sa mga sa basuhan, no? Sa litid na yan, may mga maliit na, ano pala yan, mga parang bote, no? Kaya masakit. Pag bumaluktot yan, mahirap ibalik. No? Masakit na masakit. Ngayon, ganun din sa ating spine. Pag yan ay nagkaroon na ng arthritis at kain ka pakain ng kain ng mga bawal, babaluktot ka ng babaluktot, hindi mo na kayang lumihan. Kundi ang ulo mo sasayad sa lupa. Ganyan pong kalagayan natin bilang Christian, bilang tao makasalanan. Tayo po'y pinayuyuko ng kasalanan. Anumang sikap mo, pasukin mo na lahat ng relihiyon para ikaw ay makatingkayat at makatingin ka sa langit na wala kang ganang tumingin sa langit sapagkat ang gana mo sa lupa lamang. Ito ang hatid ng kasalanan. Kaya pag pinabayaan mo ng pinabayaan yung kasalanan yan, mamamatay ka sa kasalanan, for the wages of sin is death. Paano makaiwas daw ng anong mga pagkain? Paborito, yung tinatawag na dark chocolate. Maganda raw yun. No? Mga full of fiber, mga mansanas, mga orange juice, mga grapes, mga prunes. Yung pala masarap kainin doon para medyo guminaw ang katawan mo, maiwasan mo yung gout na ito. Wala pa ng panahon ito, ewan ko lang, no? So, itong babae ito, katulad yan sa kalagayang spiritual ng bawat isa sa ating dito. Kahit Kristiyano ka, pwede ka pa rin sakupin ni Satanas. Sapagkat sinabi ni Kristo, pwede kang sakupin ka po ni Satanas. Di lalo na yung hindi pa mananampalataya. Kahit anong gawin mong sikat, makinig ka na makinig ng salita ng Panginoon. Pero kung gapos ka pa sa Satanas, wala kang talagang maunawaan. 2 Corinthians 4:4, binablindfold ni Satan ang bawat mata ng mga nakikinig ng salita ng Diyos upang huwag nilang makitang liwanag ng Ebanghelyo nang sa ganoon mananatili sila sa kanilang kalagayan na mapagmataas sa kanilang sarili, pero totoo sila ay payukod ng payukod tungo sa kapahamakan. But ang isang totoong pananampalataya, even though siya isang baluktot, makikita natin, ikalawa, itong babaeng ito, mananampalataya, pero talakayin natin, ikalawa, ang kanyang karamdaman. Verse 11 again. At naroon ang isang babae na may espiritu ng karamdaman sa loob ng 18 taon. Wow! Siya ay baluktot. Sa ibang Tagalog dyan, hukot. Siya'y baluktot at hindi niya kayang tumayo ng talagang matuwid. Ang sabi dyan sa English, sa King James, and could in no wise lift up herself. Merong tiyuhin si Lolo si
rescuehin. Tatay ni Stephen? Lolo mo? Si Inok? Tinok. Si Tinok, ang laking tao yun. Noong kami unang punta pala sa Visaya 1987, laking tao. Si Tinok. Tapos parang Bombay. Pero mga ilang taon na nakita namin, nakayupo na siya, wala na siyang puwit. No? Wala na siyang puwit. Nagtatago yung puwit ng mga nagkakaroon ng bukote, o isang osteoporosis. Wala na siyang puwit. Pero baloktot yung katawan niya. At yun ang pinamatay niya. Hirap na hirap. Kahit anong ganyang ito, hindi tingala, hindi niya kaya. Lagi na siya nakaya ko na nagkalakad. Mga kapatid, yan ang talagay ng makasalanan, unbelievers. Sa wala pa po sa pananampalataya, maaaring maganda ka, gwapo ka sa ngayon. Pero, ang totoo mong kalagayan, pupot ka sa harapan ng Diyos. Hindi makatingkaya, o hindi makatingala sa langit. So, ito yung karamdaman ng babaeng ito. Ang sabi ni Jesus Christ sa verse 16, siya'y gapos ni Satanas. Gapos ni Satanas. Karamdaman niya ay walang kagalingan. Karamdaman niya ay walang gamot na maaring magpagaling sa kanya. Mayroong prevention bago bumaluktot ng gusto, pero walang gamot. No way. Ito yung nagpapahirap sa kanya sa loob ng 18 years. Kung sa 18 years, gaano kahaba ito sa ating isipan ay napakahirap, yun ay tumutukoy lamang sa haba ng panahon ng isang makasalanan simula nung siya'y nasa loob ng sinapupunan ng kanyang ina hanggang sa kanyang pagtanda, alipin na siya at gapo siya ng kasalanan. Gaano pa katindi ang kalagayang yun? For 18 years, baluktot siya. At walang kagalingan ito. Kahit anong sikap niya, pasukin niya ng iba't ibang sinagoga, hindi siya gumagaling dito. For 18 years din siya may karamdaman, 18 years din siyang sumasamba sa Diyos, pero hindi siya gumaling. Nagdus at naghihirap siya. Pero, ang kagalakan doon, kahit may karamdaman, hindi umaabsent. Yan ang ugali ng Kristyano. Hindi nagpapaliban, hindi na binibigo ang Diyos sa kanyang relasyon. Bagamat siya'y gapos niya. Mayroon din siyang tao hindi sumuko. Bagamat gapos din siya tanas. Parang sinabi kong gaano katagal. Pero napakatagal ang gapos na ito. Higit pa sa babae ito. Ano niyo kung sino yun? Basahin natin ang Job. Chapter 1. Ang sabi sa chapter 1, verse 1, may isang lalaki sa lupain ng Oz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking yon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Tignan yung pagkasabi rito kay Job. There was a man in the land of Oz whose name was Job, and that man was blameless and upright, and one that feared God and turned away from evil. Umiiwas talaga siya sa kasamaan. Matuwid. Itong si Job. Pero tignan nyo ang sabi sa verse 8 to 12. Nagkausap minsan ang Diyos at si Satanas. Sapagat during those time, si Satanas ay nagre-report pa sa Diyos. Hindi siya pwedeng gumawa ng walang pahintulot ng Diyos. So, hindi po ito natin pwedeng i-doctrine dualism na mayroong dalawang kapangyarihan sa langit na naghahari. No. There is only one Almighty God, and that is our sovereign God. At maging si Satan, hindi makakilos hanggat walang permiso sa Diyos. Tingnan ang sabi sa verse 8, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Pagkatapos ay sumagot si Satanas sa Panginoon, pinuso po ito. Natatakot ba si Job sa Diyos ng walang dahilan? O walang kapalit? Hindi ba binakuran mo siya at ang kanyang sambayan at ang lahat ng nasa kanya sa bawat dako? Ibig sabihin, di ba pinagpapala mo siya? Iniingatan mo siya?
Pinagpapala mo ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pag-aari ay dumadami sa lupain. Ngunit, pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay. Inuutusan pa niya ang Diyos na pagbuhatan. Hindi magbubuhat ng kamay ang Diyos, kundi siya ang magbubuhat kamay. Humihingi lamang siya ng pahintulot sa Diyos. Kaya sabi niya, ngunit pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay, galawin mo lahat ng pag-aari niya at susumpain ka niya ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan. Subalit huwag mo lamang siyang pagbubuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy, umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Kasi lahat ng kapangyarihan para hubaran ito si Job. Lagyan mo anong gawin, pero ang buhay, wala kang karapatan. Ako na may hawak ng buhay. Pinapakita rin sa atin ng kapatid, kung ikaw righteous, kung ikaw Kristiyano, ano ba nangyari sa iyo? Ang Diyos nasa likuran. May kapahintulutan siya na mangyari yun. Why? Para lang i-try, i-test ng Satan ng kanyang totoong ang tao ng Diyos ay hindi kailanman tumatalikod sa kanyang sakit na ng kahirapan sa buhay. Natalo sa talas dito eh. Dahil si Job hindi sumuko. Bagamat si Job, anong ginawa ni Satanas? Pinatay ang kanyang 10 anak. Inalis lahat ng ari-arian. Naging pobre itong si Job, samantalang siya yung pinakamayaman, pinakabantog sa lugar na yon. Pero hubad siya. Umuupo na lamang siya sa abo. At binigyan siya ng karamdaman mula sa puyo hanggang talampakan. Grabing paghihirap ni Satan. Hindi dahil sa Diyos, kundi dahil kay Satanas na ipinahintulot ng Diyos. At isa pa, upang subukin din si Job hanggang saan talaga ang kanyang pagkamatuwid at ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Pero sabi ni Job, hubad akong dumating sa mundong ito, hubad akong aalis. Purihin ng Diyos! Sumamba si Job sa Diyos, sa kabila ng kanyang talagayan. Sabagat yan ang damdamin, yan ang buhay ng isang mananampalataya. Meron siyang kasiguruhan sa kanyang puso. So itong kalagayan ng babaeng hukot na ito ay larawan ng isang taong makasalanan. Ang isang taong makasalanan, mayroon siyang minanang kasalanan mula kay Adan. At kung tawagin niya ni Adamic nature, hindi genetic, kundi ipinasa, imputed, ipinaratang sa atin. Tulad ng salvation, tulad ng righteousness and justification. Hindi natin to genetic from Christ, it was imputed. Ipinasa rin sa atin. Kaya kung ikaw hindi umaamin na ikaw ay mayroong kasalanan ng Adan, wala ka rin karapatang umamin na ikaw ay magkaroon ng kaligtasan kay Jesus sapagkat pareho pong imputation, pagbasa. At ang pagbasa ng righteousness is through faith. Sa pamagitan po ng pananampalataya. Ang isang makasalanan, baluktot kahit anong pang tuwid ang itsura sa mundo nito. Kahit siya pa ay isang presidente tulad nitong si Presidente sa Amerika. Napakayaman. Ina-idolize ng mga tao. Pero sa mata ng Diyos, baluktot siya. At kung hindi siya magsisisi sa kanyang kasalanan, impyerno ang bagsak niya. Sapagat ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. At tayo, tagay natin ang nature ni Adam, Adamic sin. So ang ating pong kalagayan ay sadya talagang gumagawa tayo ng mga gawain niya Dan. Pagrebelde sa Diyos, paggawa ng mga kasalanan. Kaya ang ating actual sins ang batayan ng ating pagkalaglag sa impyerno. Kaya nga, yung ating actual sins, so dapat nating i-confess sa Panginoon. Isinanla ni Adan ang buong lahi ng isang katauhan sa mundo nito kay Satanas. Yun po ang nangyari. Romans 5 verse 12. Dahil sa isang tao, dumating ang kasalanan at dahil sa kasalanan, lahat ay mamamatay sapagkat lahat ay gumagawa ng kasalanan. Yung pong pagkakasabi dyan sa Romans chapter 5 verse 12.
At dahil po tayo ay may Adamic nature o sin, ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 1, we are dead spiritually. We are dead in sin. Patay po ang lahat ng tao sa spiritual. Buhay sa physical, mga mummies o mga walking dead. Pero patay po sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, wala silang magagawa. Impotent ang lahat ng tao na makagawa ng anumang spiritual na bagay upang sila kahabagan ng Diyos. Ito'y biyaya lamang ipinagkakaloob ng Diyos sa mga taong nakikinig ng Ebanghelyo at binibigyan ng kaunawaan ng kaalaman nang sa ganoon magkaroon siya ng tamang pananampalataya sa totoong kasaysayan ni Kristo at ang Diyos at doon sila'y sasampalataya. Matatanggap nila ang kaligtasan. Grace alone. Kaya nasabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, minsan lang tinakda ang kamatayan nating pisikal. Lahat ng tao mamamatay. At pagkatapos niyan, haharap pa tayo sa paghahatol. Anong paghahatol yon? Para sa ikalawang kamatayang spiritual. Ibig sabihin, eternal separation from God. Now, na tayo physically present pa and live, tayo po'y, ang tao'y hiwalay na sa Panginoon spiritually. Pero may pag-asa pa. May pag-asa pa. Dahil buhay pa tayo. Pero once namatay ka at pumunta ka na sa second death, which is spiritual death, eternal separation from God. Wala na pong pag-asa pag namatay. Huwag kayo maniwala sa mga panalangin sa purgatorio na pwede pang umakit sa langit yung mga namatay. No, ang pag-asa po natin ay dito. Kaya kung ikaw wala pang tamang relasyon kay Kristo, magmuni-muni ka na. Hindi panalakot ito, kundi katotohanan ito. Baluktot ka sa harapan ng Diyos. Huwag kang magmatigas. Huwag kang magmalaki. Maaaring malakas ka ngayon. Nakala mong kaya mong maligtas sa iyong sariling paraan. No. Even we Christian, huwag mong pagmamalaki na tayo malakas. Pwede kang gapusin sa tanas. Pwede kang gapusin. Si Job nga na walang kapintasan, may takot sa Diyos at matuwid, ginapos ni Satanas. Dahil sa kapahintulutan ng Diyos, tayo pa kaya? Lagi tayo nagkakasala bawat sandali. Huwag tayo magmalaki. Lagi natin pagmamalaki ang Diyos. Dapat nandiyan tayo palagi sa ating pagtitipon. Dahil ang ating pagtitipon hindi para sa ating sarili. Bawat isa sa atin nagpapalakas na mayroon tayong Diyos. We are the temple of the Spirit. We are the temple of God. So therefore, glorify God in our body. Marami ting dahilan, maliit na dahilan lamang. May karamdaman siya, pero nasa sinagoga, nandun siya sa pagtitipon. Dahil alam niyang naroon si Kristo. At alam niya na ang babasahin ay salita ng Diyos. At ang alam niya nangangarap tungkol sa karyaan ng Diyos. At this time, mismong si Kristo ang kanyang kaharapin. So ano nakita natin? Bagamat siya'y paluktok, bukot, pero ikatlong punto natin, babaeng ito mayroong freedom. May kalayaan. Totoo naman. Kahit ang isang taong makasalanan, mayroong kalayaan. Pero ang kanyang kalayaan ay para gumawa ng kasalanan. Sapagkat siya ay patay sa spiritual. Hindi siya maaaring gumawa. Ang kalayaan niya hindi pwedeng gumawa ng spiritual na bagay para kalugdan siya ng Diyos. Kundi ang kanyang kalayaan ay para sundin ang gapos ni Satanas upang bigyan ng glory si Satanas. Tingnan nyo, verse 12. Nang siya'y makita ni Jesus, kanyang tinawag siya at sinabi sa kanya, babae, pinalaya ka na sa iyong sakit. Na bakit malaya ang babae dyan? Una-una dyan, isa siyang believer. Malaya siya. Isa siyang anak ni Abraham. Anak sa pananampalataya. At dahil malaya siya, ang sabi dyan,
Nakita siya ni Jesus doon. Na bakit paano nakita ni Jesus ang babaeng ito? Siya'y nasa harapan ni Jesus para sumamba. Nakikita ni Jesus ang lahat ng sumasamba sa Kanya sa araw ng Kanyang araw pamana. Malaya siyang makalapit kay Jesus. Hindi hadlang sa Kanya ang 18 taong pagkagagapos ni Satanas sa Kanya. Minsan tayo sakit lang sa kuko, gapos na gapos tayo ng ilang buwan na hindi tayo makasamba. Wala lang tayong pamasahe, gapos na tayo para hindi makalapit sa Diyos. Minsan yung ating mga masa buhay sa pisikal ang siyang gumagapo sa atin para malayo tayo sa ating pagkikipagtagpo sa Panginoon. Mas malaga sa atin ang ating pagkipag-meeting sa mga tao kaysa sa pagkipag-meeting natin sa ating Panginoon. Hindi nyo napapansin yun? Pilit kayong inilalayo ni Satanas sa presensya ng Panginoon. Pero ang isang totoong mananampalataya, buhay na niya ang laging sumamba, buhay na niyang makinig sa Panginoon, buhay na niyang siya nakikita sa presensya ng Panginoon, kagalakan niya ito. Hindi lang anumang problema sa buhay, anumang nagpapalubog sa Kanya, anumang nagpapayukod sa Kanya. Hindi man niya kayang tumingala, pero kayang lumapit sa Panginoon. Ang kalakasan ng babaeng ito ay wala dun sa kanyang karamdaman. Alam niyo, minsan nakakaya eh. Ako mismo, nahiya ako sa sarili ko. Dahil nakakaramdam ako ng sakit, pero ito nagpaparalyze sa akin. Ito yung gumagapo sa akin para mag-isip na kailangan ko na mag-retire, kailangan ko na magpahinga, kailangan ko na lumayo. Nakakahiya sa Panginoon, nakakahiya sa babaeng ito. Sapagkat ang lakas-lakas ko, ang aking nararamdaman lamang ay sakit ng aking karamdaman doon sa tagiliran. Pero hindi yan dapat maging hadlang. Pero yan ang nangyayari sa atin. At kadalas sinasabi ko, matanda na ako. Kaya natin mga kabataan, pero hindi yun ang dahil narapat. Ang sabi nga, habang tumatanda ka sa ministeryo, mas malayo, mas malaki, mas malawak ang iyong karanasan. Kaya dapat lang mas mainit ka sa Panginoon. Kaysa sa mga kabataan, wala pang karanasan. Puros damdamin ng pagpapahiya. Pero may init sila. Ganun ang nangyari sa akin mga araw. Wala akong takot umakit sa bundok, walang takot sino man tao masagdal. Namumuhay ko sa damdamin, hindi by principles. Pero dapat ngayon, na mas matanda na, mayroong karanasan, dapat pang higit magpagamit sa Panginoon na marami pang makarinig ng Ebanghelyo at marami pang sumampalataya kay Kristo. Marami pang maligtas kaysa magkukulong sa 4 na haligi. Isang gapos tayo sa ating trabaho. Gapos tayo sa ating mga palusot. Hindi mo alam. Hindi mo napapansin, ginagamit ni Satan yung ating katwiran para tayo ilayo sa Panginoon. Ginamit ng babae ito ang kanyang kalayaan para hiyain si Satanas. O Satanas, kaya mong sirain ang aking katawan, pero ang aking kaluluwa malaya pa rin lumapit at sumamba sa Panginoon. Pinapatay niya ang kapit ni Satanas sa kanyang buhay upang ipakita na higit ang kanyang panampalatayang malakas sa Diyos na kanyang pinagmumula ng kanyang lakas. Hindi man siya gumaling sa kanyang karamdamang ito, pero malaya siyang sumamba kay Kristo. Hindi man tayo yumaman sa mundong ito, pero mayaman tayo sa panampalataya kay Kristo. Masyad nating pinapamper yung ating sariling interest, yung ating sariling gana, yung ating katawan, yung ating pangalan, yung ating reputation, instead of glorifying God. Maglingkod sa Kanya. Ano ang silbi ng buhay natin, mga kapatid? Unti-unti tayo namamatay. Sabihin ko sa inyo, bawat araw nauupos ang ating buhay tulad ng kandila. Anong silbi ng buhay na hindi naman mananatili yan? Anong silbi nung natitira mong buhay kung hindi mo ibibigay sa Panginoon? Marami ka pang masisindihang ilaw sa mga tao dyan nasa kadiliman.
Magpagamit tayo sa Panginoon. Magpagamit tayo para may pahayag ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay spirit at buhay. Kailangan natin palakasin ang ating mananampalataya. Huwag tayo magpainutil sa ating sariling katuwiran. Masyado nating inalagaan yung ating dangal, yung ating reputation. Nasaktan ako, kailangan hindi ako atin. Masyado natin inalagaan yan, pero hindi mo napapansin, ginagapos ka ng Satanas para gamitin yung katuwiran mo nang sa ganun malayo kang lalo sa Panginoon. Tumatigal na tayo, imbis na tayo mga guru na, pero nanatili tayo mga sanggol sa ating pananampalataya. Ay gusto mag-iwan, mga kapatid, ng araw ngayong umaga sa atin. Isang katanungan. Ikaw ba ay anak ni Abraham? Anak sa pananampalataya o anak ng Diyos? Anong ginagawa mo sa araw ng Panginoon? Sa MOA? Sa beach? Anong ginagawa mo? Tumakas, mag-escape, dahil gusto mo mag-enjoy, gusto mong lumayo para magawa mo anong gusto mong gawin, hindi ka makita ng mga kapwa-kapatid dahil ang mga kapatiran na sa iglesia, ikaw na namamasyal. Anong ginagawa mo? Sino sinasamba mo? Pera? Trabaho? Mamamatay ka ba kung walang trabaho? Mamamatay ka sa kasalanan. Hindi po sa walang trabaho. Because trabaho is a gift from God. But to be slaves sa trabaho is a curse. Sumpa po yan. Tinig at dawag ang anihin mo. Tutulo pawis mo sa paghihirap dahil dyan. Yan po ay hindi biyaya. Yan po ay sumpa ng Diyos. Basahin nyo Genesis 3. Yan po. Trabaho po ay biyaya. Pero kung alipin ka ng trabaho, hindi na po kalayaan at biyaya ang trabaho mo. It's a curse. Mag-uutos ba ang Panginoon? 6 days you shall work and on the 7th day make it holy? Kung hindi totoo ito, mga kapatid, mag-uutos ba ang Diyos ng saliwa sa kanyang kalooban? No. Nag-uutos siya dahil nais niya na tayo maging tulad sa kanyang banal. Be holy for I am holy. Hindi maaaring magkamali ang Diyos na araw na araw tayo pinagtatrabaho pero isang araw para sa Kanya. Hindi po yan kontra sa prinsipyo ng Diyos. Kontra yan sa prinsipyo natin. Sapagkat kung nasa lang yung kayamanan, naroon lang yung puso. Don't tell me na 100% ka pa rin faithful sa Lord kahit wala ka sa araw ng pagsamba. Don't tell me that you are faithful sa Panginoon kung wala ka sa araw ng pagtitipon. Ano mang pagtitipon ng iglesia. Don't tell me that you are faithful. Bago sabihin niya, nilulumpo ka ba ng iyong prinsipyo? Nilulumpo ka ba ng iyong sariling interes? Hindi ang Diyos na bibigay sa iyo ng trabaho para malumpo ka dyan. Kasalanan po naglulumpo sa atin. At ang kasalanan, inigapos ni Satanas. At kung ikaw, hanggang ngayon, wala ka pang tiwala kay Kristo, not because wala kang tiwala, pero totoo, gapos ka ng paniniwala ng sanlibutan at ng Satanas. All you have to do is surrender your life to Jesus
Christ. Wala makakapigil yan. Even demons, Satan, hindi makakahadlang sa iyo kung isusuko mo ng buhay ko kay Kristo. Maliban lang kung mayroon ka pang kinakapitan. Suko mo kay Christ. Ibaling may karamdaman ka, basta't malayo ka kay Kristo. Ibaling mahirap ka, pero mayaman ka sa lahat ng kayamanan in the heavenly places. Ano yung kaligayahan sa mundong ito pansamantala, kayong kaligayahan mo is eternal. Walang hanggan kasama ng Panginoon. It's a blissful kingdom sa ating Panginoon. Kaya tanong ko sa iyo, ikaw ba'y anak ni Abraham? O hindi pa? Tsakin mo, maging anak ni Abraham, pananampalataya. At para sa atin may mga karamdaman. Lahat tayo magkakasakit, mga kapatid. Sapagkat yan ang consequence na sin na minana natin, Adamic sin. Nung magkasala si Adan at si Eva, unti-unting tumutubo yung mga tinik tawag sa hardin. Unti-unting natutuyo ang mga dahon before lahat ay fresh, green. Wala pong tumatanda. Pero dahil sumuway ang tao sa kasalanan, lahat po ay nagsimulang mag-deteriorate. Nagsisimulang mamamatay, nagkakasakit, tumutubo ang mga tinig. Kaya ang tao rin nagsisimulang tumatanda, nagsisimulang nagkakasakit ng iba't ibang karamdaman. At yan yung ating tinanggap una sa Adamic. Pero hindi yan ang mahalaga sa atin sapagkat sino mang sumampalatay kay Kristo, siya'y nilikhaan ng bagong pagkatao. At ang bagong pagkatao ito, ano man po ang mangyari sa ating lumang pagkatao, remaining sin, ano mang karamdaman, sakit, cancer, ano man ang tinanggap mo, kahit na mamamatay ka na this time, pwede pang sabihin, kailangan ko magtanim ng mga sanas for the glory of God, kahit ako'y mamamatay na. Kaya mo pang gumawa sa Panginoon. I-dedicate mo na ang buhay mo kahit isang oras na lang, kalating oras na lang po mo. Do something good! Gumawa tayong mga bagay na kung saan makapag-expand ng kingdom of God. Kaysa manatili ka sa self-pity, sa sariling kapakanan. Dahil ako nakatingin lahat ng tao sa akin. Pabuhay mo ang chief end of man. Glorifying God. In whatever you do, whether you eat or drink or whatever, do all for the glory of God. Lahat tayo magkakasakit. At alam natin na hindi dahil kay Satanas. Si Satanas ay instrumento lamang ng Diyos upang tayo subukin. Na hindi lang tumutukoy sa karamdaman, pati sa problema sa bahay, relasyon, mga anak, matitigas ang tulog. Nagkataon ba yan? Maraming, isipin mo, hindi mo nagkataon yan. Mayroon tayong pagkukulang kung bakit ganyan ang tinubo ng ating mga anak ever since na siya ipinanganak. Kung sabihin, wala kang damay dyan, wala kang kinalaman dyan. Meron, napakalaki po ang impluensya ng iyong pagpapalaki sa bata ngayon. Kaya ganyan. Pero salamat sa Diyos, sapagkat ang Diyos hindi pa tapos sa atin. Gumagamit si Satanas ng iba't ibang instrumento upang alipinan tayo na huwag tayong magkaroon ng pananampalataya kay Kristo sapagkat si Kristo ang buhay at buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Christ, I am the life and the resurrection. Whoever believes in me shall live. And those who live by faith shall live forever. Do you believe this? Yun ang ayaw ni Satanas na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Talo siya.
So dapat, itong buhay natin, itong ibigay natin for the glory of God. Ano mang ginagawa natin, kahit nasa kusina, kahit naglalaba sa ating mga anak, bigay natin para sa kalwalhatian ng Diyos. Magkakasakit tayo, magkakaproblema tayo, lahat ng klase ng bigat sa buhay nito, lahat ng tinik sa buhay, daranasin natin, pero malaya tayo sa ating kaluluwa na sumambat lumapit sa Panginoon. I remember Charles Spurgeon, kilala siguro si Charles Spurgeon, sa yung pinakadakilang mga ngaral, the preacher of preachers. Pero Spurgeon suffers from debilitating gout. Matindi talaga. Si katawan ni Spurgeon bumaluktot na ng gusto sa kanyang paghihirap. At hindi lamang siya naghihirap sa gout na ito, kundi siya naghihirap sa poisonous slander mismo sa kanyang kapwa-kapatid, sa kanyang mga kasama sa ministeryo. Siya'y sinisiraan. At hindi lang yun, habang nagpipreach siya, may mga nasisiraan ulo ng sabing Kristiyano, sumisigaw, sunog, sunog, at maraming namatay at nasaktan. At yun ang nagpagbagsak kay Spurgeon, talagang punong-puno siya ng depression na kailangan pa siyang buhatin ng kanyang mga elders, ng kanyang mga tawan para ilagay sa pulpito at pangaral. Pero hindi sumugo. Hindi tumigil. Si Spurgeon. At ang pagkakalam ko, para ma-ease lang yun, ma-beef siya ng sakit niya, higit na kanyang pagdurusa, siya nagtatabako. Sa time na yun. Pero hindi yan sabihin pwede magtabako ang sinong pastor. Hindi ka sa Spurgeon. Nag-suffer siya. But before that, 5 years before na mag-convert siya, nag-suffer na siya nitong sakit na ito. Hindi ito bago sa kanya. Sinufferan niya itong gout na ito. Pero hindi siya nagbago. Higit pa siyang naglingkod. Why? Isang bagay ang nagpagimbal sa kanyang kaluluwa na hindi siya mapanatag, na para siyang isang magnanakaw kriminal na nagtatago sa pinakamalit na butas. Ano yun? Nung conviction ng kanyang kasalanan. Nung ma-realize na how sinful he is. Sa mata ng Diyos, hindi siya makatulog. Hindi niya binibaby yung kanyang mga nagawang kasalanan. Kinabumuhay niya ito at itong kanyang malakas na conviction, ito yung nagpapahirap ng kanyang kaluluwa, yung kanyang nagagawang kasalanan. Ganun ba ang ating pakiramdam sa kasalanan na gagawa natin? Tayo ba'y nakukonvict sa sandaling wala tayo sa harapan ng Panginoon? And yet, what happened to his faith? Anong result ng faith ni Spurgeon? Na sa kabila ng lahat na he was saturated with sufferings, spiritual, emotional, and physical. Namatay siyang faithful. He was faithful unto the end. Kung nagagawa ito na isang simpleng mananampalataya, dahil hindi siya simple dahil ginamit siya ng Panginoon mightily sa iba't ibang larangan ng banal na kasulatan. Hindi siya ginamit dahil tamad siya. Ginamit siya dahil masikap siya na magpagamit para paunlarin ang salita ng Diyos sa kanilang lugar, para palawakin ang kaharian ng Diyos, abutin niya sa kanyang pamamagitan ng pag-share, pag-preach, pag-teach ang mga taong ignorante. Kaya siya ginamit siya ng Panginoon mightily. Walang hadlang sa ating pagsamba, mga kapatid. Tanda natin, walang hadlang. Kunting lagnat. Sapat ba yun? Mamamatay ka ba? Kapag umatin ka, sumamba ka, hindi dahil magpakita na, may lagnat ako. Hindi. Sumasamba ka because you love God. Gusto mong marinig ang kanyang mensahe. Hindi tayo sasamba itong lulog-lulog. Kawawa na kasi pastor, may sakit. Nahiya ako dyan. Sumasamba tayo dahil malaya ang ating kaluluwa. Malaya ang ating puso. Hindi tayo sumasamba para makita tayo ng tao na nandito tayo, present tayo. Mabigat, pag wala ko, presente lahat. Pag nandito ko, absent. Maraming absent. Bakit? Halimang ba ako pag nandito, hindi kayo maka-attend? Pero pag wala ko, faithful kayo? Saan ako yun? Hindi tayo naparito para sa akin.
naparito tayo dahil mahal natin ng Diyos. Malaya tayo. We are serving sovereign, living God. Gamitin natin ang ating karayaan upang luwalhatiin ang Diyos. Let's pray. Opo, Panginoon, isa po nakakahiya para sa amin, Lord, katotohanan. Ang babaeng ito sa loob ng 18 taong pagkabukod, ngunit 18 taon din po siyang presente sa mga pananambahan sapagkat siya'y tumitingin sa inyo. Tumitingin siya sa kanyang relasyon sa inyo. Hindi pagbibigay lugod sa mata ng tao, kundi pagbibigay lugod ng kanyang buhay kay Kristo. O Panginoon, ano namin ang aming buhay, Lord, magtatapos ito. Saan namin ito tatapusin? Sa aming pong pagliliwaliw sa mundong ito o sa aming pong paglilingkod, pagsamba sa inyo. Nawa, Lord, bigyan po ng katalinuhan ng inyong mga tao. Gaya na sinabi ni Pablo, na dapat kami maging faithful unto the end. Kahit sa labi na naming kamatayan, manatili kami pa rin maglingkod sa inyo. Hindi para po sa aming sariling gana, kundi para po sa pag-expand pa ng inyong pong kariyan dito sa lupa. Gamitin niyo kaming ilaw, halimbawa, sa aming mabubuting gawa, upang marami po ang magpuri at sumamba sa dakilang Ama na aming Diyos. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.